Nagising ako sa pareho pa ring silid na una kong nagisnan. Sa sandaling iyon ang ina ko lang ang napansin kong nasa loob at nasa tabi ng kama ko. Anak? Bahagyatong ngumiti sa akin. Mommy! Inaplos ito ang palad ko at pinisel. I am glad that you are fine now, iha. Malayo ka na sa kritikal na iyong kalagayan. Mapait akong bumuntong hininga nang biglang bumalik sa aking gunita ang tungkol sa sinapit ng mawalang muwang kong anak. Wala na yung bata, mommy. Pasensya na. Mahinang bulong ko. Kumunot ang noo nito sa sinabi ko. Sorry? Para saan, iha? She caressed my cheeks. Dahil sa biglang naudlot ng pagkakaapo mo. Kumislap ang lungkot at awa sa mukha nito. Umiling to habang hinahaplos pa rin ang pisngi ko. It's not okay na nawala ang baby mo. Pero nagpapasalamat ako ngayon at ligtas ka sa operation mo, anak. Muling bumalik sa akin ang sakit sa pagkawala ng anak ko sa isang iglap lang. Naramdaman ko ang pamamasa ng mga mata ko. Pero ako, hindi ako okay, mommy. Masakit para sa akin tanggapin ang nangyayaring to sa anak ko. I promise to my child pakaiingatan ko siya at aalagaan habang nasa sinapupunan ko pa siya. Sunod-sunod ang pagtulo ng aking mga luha. I also promise to my child na ililigtas ko ang sarili ko sa aksidente dahil nandyan siya. I tried, mommy, pero nawala pa rin siya. Hindi ko natupad yung pangako ko na pangangalagaan siya hanggang isilang ko siya. I feel so bad, mommy. Naluluhang lumapit at inalo ako nito. Pinupunasan nito ang patuloy na pag-agos ng mga butil ng aking luha. Shh, iha. Everything happens for a reason. I know mahirap tanggapin to sa ngayon but please, let's start to move on from what happened. Please tahan na anak dahil ayoko nakikita kita sa ganitong kalagayan. I feel hurt too. Mom embraces me at patuloy pa rin pinupunasan ang luha ko na hindi maampat-ampat. Masakit na masakit tanggapin, mommy. Shh! I know, iha. I know. Sana hindi ko na lang muna nalaman bago siya nawala sa akin. Baka kayanin ko pa. Sana hindi na lang ako pumunta sa kanya para sorpresahin siya na magkakaanak na kami. Sana di ako umalis sa office niya nung iniwan niya kami ng anak ko at mas pinili niya ang babaeng iyon. Siguro ligtas pa ang anak ko. Siguro ngayon buhay pa ang anak ko. Ang dami-daming sana, mommy, na sinayang ko para mailigtas ang anak ko. I sobbed hard while saying it. Shh! Enough blaming yourself, iha. Kung nasa man ang baby mo ngayon, I'm sure masaya pa siyang niyayakap ka ngayon dahil ligtas ka. Niligtas ka ng baby mo, iha, para mabuhay ka. Kahit gaanong pag-aalo nito sa akin, nagpatuloy pa rin ako sa aking pagluha at pagdadalamhati sa pagkawala ng anak ko. Di naman kasi ganun kadali ang mawalan, lalo pat napaka-espesyal sa buhay ang nawala sa akin. I blame myself too dahil hindi ko man lang ito naprotektahan sa isang malagim na pangyayari. 3 days have passed since I have a miscarriage. 3 araw na rin akong namamalagi sa loob ng ospital para paghilumin ang sugat sa aking operation. I feel I am slowly gaining my energy back. I already moved on from the pain of my physical wounds, but the wound of losing my child, nandoon pa rin. Patuloy pa rin nagdadalamhati ang puso ko sa pagkawala ng anak ko. Unti-unti kong tinatanggap sa aking puso at isipan na wala nang batang magbibigay sa akin ng kasiyahan sa amin ni mommy. Agad ko pinawi ang mga luha ko sa aking pisngi nang bumukas ang pinto at ang pumasok ay si Carter. Iniwas ko rito ang aking mga mata. Ramdam ko ang paglapit ito at pag-upo sa upuan malapit sa kama ko. Malalim tong bumuntong hininga. Ramdam ko ang pagkakahawak ito sa kamay ko. I did not move and looked at him. Ayoko rin tong tingnan. Dahil tuwing nakikita ko to, bumabalik sa akin ng araw kung paano niya ako tinalikuran. Kami ng anak ko. He did not even excite to know my surprise at that time. Olivia, please, talk to me. Pakiusap nito sa akin. Ilang beses ko na kasing pinipigilan ang sarili kong kausapin o kibuin ito. Olivia, please? Nakikiusap pa rin ito. Give me some space, Carter. Kasabay ng pagkasabi ko ay ang pagtingin ko sa mga mata nito. Bumuntong hininga ito. Ang nakita ko lang sa paningin niya, lungkot. Anong dapat kong gawin para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo, Olivia? Anong pwede kong gawin para mawala rin ang galit mo sa akin? Tanong nito. Wala. Matigas kong tugon dito. Dahil hindi mo naman maibabalik ang nawala sa akin, kaya wala. I'm sorry. What can I do now to your sorry? May babalik ba niya ng buhay ng anak ko?
My tears start to fall. No, right? Yumuko ito, tsaka maling tumingin sa aking mga matang lumuluha. I know it's my fault pero nawalan din ako. Anak ko rin yun. Oh really? Anak mo? Ni hindi mo nga nalaman na nagdadalang tao ako dahil mas inuna mo pang babaeng walang awang pumatay sa anak ko? Mas inuuna mong sitwasyon niya kaysa sa akin. Hindi mo man lang alam na sabik akong ipaalam sa'yo na buntis ako. Sa'yo ako dumiretso pagkatapos ako samahan ni mommy sa OB clinic. Pero anong ginawa mo? You just turned your back to me for her. Sa bagay, espesyal pala siya sa'yo. Kaya ganun na lang kung talikuran mo kami ng anak ko. That's not true, Olivia. Don't say that. Oh, come on, Carter. Mas mabuti pa nga puntahan mo siya. Baka mas kailangan kanyang kayan sa kanyang tabi. I'm sorry, he softly whispered. Umiling-iling ako. Ngayon mo ako talikuran, Carter. Ngayon na wala na akong pakialam sa'yo. Napaawang ang labi nito sa sinabi ko. Umiling-iling pa rin to. Don't say that. Dahil wala sa isipan kong talikuran kita. Ni minsan wala sa isipan kong tumalikod sa'yo. But you did, right? When you just remember, sinubukan kitang pigilan at tumakbo at pumunta sa kanya, pero hindi ka nagpapigil. That time I realized na siyang mas matimbang kaysa sa akin. That's not true. Sabi nito at saka mas sinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ko. Umiling to habang nakatitig sa aking mga mata. Pinawi kong luha sa aking mga mata. Sinubukan ko rin bawiin ang palad ko rito. Carter, please, leave me alone. Gusto ko mapag-isa muna. Umiling ito. I am here. I won't leave your side kahit galit na galit ka sa akin. At kahit isisi mong lahat sa akin, hindi pa rin ako aalis sa tabi mo. I will always be here at your side. Hindi ako magsasawang humingi ng paulit-ulit na kapatawaran sa'yo. Wika nito na hindi pa rin binibitawan ng palad ko. But I don't need you this time. Umiling ako rito. Please, wag mo akong pilitin sa ayaw ko. Wag mong ipilit ang gusto mo. Please, leave me alone, Carter. Give me some space, please. I need space. Umiling-iling pa rin to sa akin. Napatingin ako sa pinto nang bumukas iyon. Then I saw my mother. Lumapit to sa amin ni Carter. Olivia, Mommy, please, gusto ko mapag-isa. I want to grieve for the loss of my child alone. Please tell him that I wanted to be alone. Pakiusap ko sa ina ko. Tumingin to sa direksyon ni Carter at marahang tumango. Iho, please. Ako na nakikiusap sa'yo. My daughter wanted to be alone. Narinig ko ang malalim mabuntong hininga nito sa tabi ko. Kung ito ang kailangan mo para malampasan ang ganitong uri ng sakit at galit sa akin, okay, pagbibigyan kita. Pagbibigyan kita kahit labag sa akin hayaan kang mag-isang naduluksa. I'm hoping that you will be fine soon, sweetheart. Bago nito tuluyang nalisan ang silid ko, kinintilan muna nito ng isang masuyong halik ang aking noo. I swallowed hard as he walked out of my room. Tinikis ko ang aking sariling tingnan ito. I want him to realize his fault. Alam ko na ang sama ko sa parting yon ng aking desisyon, but I think he deserves it. He deserves that kind of treatment. You really hate your husband, Iha? Tanong ni Mommy, nang tuluyang nakalabas na si Carter sa silid na iyon. Tumigas ang anyo ko nang tumingin kay Mommy. Yes, I hate him so much, Mommy. Lumapit ito at naupo sa upang inalisan ni Carter. Anak, don't be so mean to your husband. Nararamdaman ko nagsisisi siya sa mga nangyari ngayon. I already talked to him. Katulad mo, nasasaktan din siya, lalo pa na malaman niya na may supling na nadamay sa gulong to. Nagluluksa rin siya sa pagkawala ng anak ninyo, Iha. Sinasabi ko to ngayon sa'yo dahil ayoko na magtanim ka ng puot sa asawa mo. Ama pa rin siya sa nawala mong anak, Iha. At katulad mo, nakaramdam rin siya ng sakit. He deserves my treatment, Mom. Nasa punto ho ako ngayon na ayoko siyang tingnan. Dahil tuwing nakikita ko siya, mas lalo kong namumuhi sa kanya. Sa pambabaliwala niya sa akin sa araw na ipapaalam ko na sa kanya na buntis ako, he really deserves it. Please understand me, Mommy. Gusto ko iparamdam sa kanya ang sakit na ginawa niya sa akin. Ang talikuran niya ako ng dahil lang sa pag-iinarte ng babaeng yon. He did not value me as his wife. Mas concerned pa siya sa nararamdaman ng babaeng yon. I understand you, Iha. Pero hiling ko lang sa'yo, sana bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag at magsalita rin ng asawa mo. Tao lang din siya katulad natin, nagkakamali rin. I get your point, Mom. Pero sa ngayon hindi ko po talaga kayang magpatawad. Hanggat maaari ayoko siyang makaharap at makita
Dahil tuwing nakikita ko siya, bumabalik sa akin ang sakit at panghihinayang sa isang munting buhay na nawala sa akin ng dahil sa kanya. May galit at puot kong pagkakasabi kay Mommy. Bumuntong hininga si Mommy. I know she is against my decision pero wala itong nagawa. I understand what you feel, Iha, but I hope you will recover soon to your anger against him. I'm also hoping, Mom, na sana mapatawad ko rin siya ng tuluyan. Pero sa ngayon, hindi ko pipilitin ang sarili kong patawarin siya hanggat ramdam ko pa rin yung sakit na nasa aking puso. Nasa ospital pa rin ako and it's already my 5th day at ngayong araw na to ako lalabas. Carter, my friends, my mom, and my in-laws are also there. Nandun din sila habang nagbibili ng doktor ng schedule ng pag-inom ko ng gamot sa tamang oras at kung paano tamang paglilinis ng mga sugat ko. Mr. Jones, pwede ho ninyong itawag ng diretso sa akin kung may nararamdaman mang pagkirot si Mrs. sa kanyang tagiliran. My phone number is written on the receipt. Doc, my mother will handle it. Sa kanya ninyo ibigay at ihabilin lahat ng kailangan ko. Salamat ho. Napatingin sa akin ang mata ng lahat nang sinabi ko yon. Pati ang doktor nagtataka sa sinabi ko. Ngunit kahit nagtaka to, pinabigay nito sa nurse lahat ng records at reseta kay Mommy. Well, it is really your last day in this room. I am glad that you finally recovered, Olivia. Hangad ko ang patuloy na paghilom ng mga sugat mo. Bahaglang akong tumango rito. I and all my team of nurses are happy to serve you here. I suggest iwasan ang pagkilos ng sobra dahil sariwa pa mga sugat mo. Mag-ingat ka palagi, Mrs. Jones. Salamat ho sa inyo, doktor, at sa mga nurse. I assure you that I will take care of myself. That's good. Matapos itong makipag-usap at magpaalam, nilisan nito ang dalawang nurse ang salid na iyon. Carter goes near me. Humawak sa wheelchair ko. He was about to move it when I stopped him. I will be staying at my parents' house. Tumingin ako kay Mommy. Mom, doon na muna ako magpapagaling sa bahay natin. It's fine with me, Iha. Pero ang asawa mo, it was my decision, Mom. Olivia, doon ka na lang sa bahay para mas maalagaan kita, Carter said. Umiling ako rito. I will be fine kung doon ako kay Mommy magpapagaling. Bumuntong hininga ang Mommy nito at humarap sa akin. Iha, I think you will be more fine kung nasa poder ka ng asawa mo, and I think mas kailangan mong asawa mo sa tabi mo sa mga oras na to. Wika ng ina nito. Umiling ako. Kaya ko ho ang sarili ko. As I said, I can take care of myself alone. Iha, I immediately caught his father. Please, try to understand me. Gusto ko ho mapag-isa kaya mas gusto ko dun sa poder ng nanay ko. Walang isa man ang nag-react. Tahimik lang din ang mga kaibigan ko sa tabi ni Mommy. Carter cleared his throat. Will you leave us for a while, please? I just want a private talk to my wife. Nagsitanguan naman silang lahat at saka sila isa-isang nagsilabasan sa silid na iyon. Nang kami na lang dalawang naroon, umupo ito at iniharap ang wheelchair ko sa kanya. Matagal akong tinitigan at nakipagtitigan din ako. Sa obserbasyon, napapabayaan itong sarili. He looks so stressed and lacks sleep. May mga tubong balbas na rin to na hindi dito naasikasong ahitin. Sa tingin ko rin, pumayat to ng bahagya. He totally looks so haggard. I can take care of you, Olivia. Doon ka na lang sa bahay para maalagaan kita ng maayos hanggang humilom ang mga sugat mo. Malumanin itong pagkakasabi sa akin. Umiling ako. I already have decided at buo na ang desisyon kong yon. Nakita ko ang mariing paggalaw ng Adam's apple nito. Okay, if that's what you want. Ako na lang titira sa bahay ninyo so that I can take care of... Carter, please. You don't have to do it dahil ayoko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. I said without even blinking my eyes. Pumikit to at tuminga ng mariin. Tsaka ako tinitigan ng napakalalim. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo ako pagbabawalan na lumapit sa'yo? Hanggang kailan mo titikisin ang presensya ko? Hanggang kailan ka magkakaganyan sa akin? Seryosong tanong nito na hindi kumukurap. Tumingin ako sa mga mata nitong walang kulay. Until I can get over the pain. Get over the pain? Olivia, nawalan din ako ng anak katulad mo and yes, I admit, it was all my fault and I deserve this treatment against you. Tinatanggap ko lahat ng paninisi mo sa akin pero itong gusto mo, hindi. Tuluyan mo akong di binibigyan ng pag-asang bumawi at humingi ng tawad sa'yo. I am your husband. Mag-asawa tayo sa isang papel lang, Carter. Bago pa tayo kasal, alam nating pareho kung anong papel natin sa isa't isa. Nagkataon lang umabot tayo sa punto na to.
As I remember, we all started with our business marriage. Lahat ay nakaplano, lahat plinano. At ang lahat ng to'y isang kasunduan lang dahil gusto nila tayong maikasal. Umigting ang panga nito sa sinabi ko. Ramdam ko rin ang malalalim na hininga nito. You are telling me now that I am just nothing? Na wala lang para sa'yo lahat na nangyayari sa atin? Yumuko ako. Hindi ko to matitigan ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi ko rin to masagot ng diretsyo. Okay, let us clear this all up. Let us settle this kind of problem. Let us be honest to each other now, Olivia. Bawat kataga, marino nitong binibigkas. Nag-angat ako ng tingin dito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa mga mata niyang puno ng hinanakit. Lumunok ako ng mariin. I didn't say anything at hinintay ko na lang ang sunod nitong sasabihin. Talk, Olivia, and I will listen. Ano pa ang gusto mo mangyari ngayon? I want space? Ang namutawi sa aking bibig. Space? For how many days, months, or a year? Lumunok muli ako ng mariin habang nakikipagtitigan ako sa mga mata nito. Nang sa tingin ko hindi ko na kayang salubungin pa ang mga titig nito, unti-unti akong yumuko. Okay, I will be honest to you. Saka ako naglakas loob na muling salubungin ang mga mata nito. When I learned about my pregnancy, akala ko ang bata na magiging daan para kahit papaano may panghahawakan ako sa pagkasama na to. But when this miscarriage happened, for me this marriage was all meaningless. Titig na titig to sa mga mata ko. Napapakurap ako habang nakatitig dito. He was silently staring at me for a moment. Maya-maya'y bumuntong hininga to ng malalim. Alright, ano man ang magiging desisyon mo'y tatanggapin ko. He softly uttered to me, I want an annulment. He immediately found out what he heard from me. He was also surprised. Kumurap-kurap to habang sunod-sunod ang kanyang pagbuntong hininga. Can I ask you something? Tanong nito sa akin. Tumawa ako ng bahagya dito. I just want an honest answer, Olivia. Biglang bumilis ang pagpintig ng puso ko sa uri ng pagsasalita niya. Tumango muli ako. Kahit minsan ba, minahal mo rin ako o hindi? Naparunok ako sa tanong niyang iyon. He was waiting for my answer. Nililihis ko ang mata ko rito. Yun ay dahil parang ayaw lumabas ng tinig para sagutin ko to. Ang nagaganap sa atin, isang sagot lang kailangan ko. Ang mariing wika nito. Umiling ako ng mahina rito. I love you. Tsaka bigla ako nagbaba ng tingin. I did that because I don't want to see his possible reaction. Tumayo ito bigla sa kanyang inuupuan. Okay, I will give you what you want. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, he said, and then he walked through the door. Just wait for the annulment papers. Makakaasa kang ipapaasikaso ko kagad to sa lawyer ko. Then, he left me alone. Sa kanyang huling sinabi, napapikit ako kasabay ng pagpatak ng butil ng aking mga luha. Hindi ko alam kung ba't ako naapektuhan sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko ang sakit sa puso ko. Bakit ako iiyak? This is what I want, right? Kaya bakit ako iiyak? I said while I'm wiping my tears. No, you should not cry, Olivia. Tahimik ako nagbabasa ng aklat sa loob ng aking silid nang may 3 katok akong narinig sa labas ng aking pinto. Nag-angat ako ng tingin nang niluwa noon si Mommy. Anak, may bisita ka. Napaawang ang aking bibig. I am immediately curious about who is it. Sino ko, Mommy? Ang tanong ko rito. I feel excited about her answer. Ang mommy ni Carter. Ang sagot nito sa akin. Come on, Iha. Babain mo si Mommy Martha mo. Para ako nadismaya. I don't even know why I feel that. Tumango ako kay Mommy. Okay, Mom. Susunod ho ako. Ngumiti si Mommy sa akin at tumango. We will wait for you downstairs, Iha. Sabi nito at saka umalis. I sighed. Tumayo ako at naupo sa harap ng aking tokador. Pinagbasta ng aking mukha sa harap ng malaking salamin. Malaki ang kinapayat ko dahil sa mga nangyayari sa akin. Sino ba sa akala mong magiging bisita mo, Olivia? Are you disappointed right now dahil hindi siyang nasa baba? Are you expecting him to come and pay a visit? Ang namutawi sa aking bibig. Napapailing na lamang ako. I am not expecting him. Wala na kaming pakialaman simula nung araw na naglinawan kaming dalawa. Wala ko inaasahang ibabukod sa annulment paper sa dapat papirmahan ko. That's all I'm waiting for. Sagot ko sa sarili kong tanong. Huminga ako ng malalim bago tumayo at lisanin ang aking silid.
It's been a month ago since we have a serious talk in the hospital. Iyon yung araw na bago ko lumabas sa ospital. It's final. We have a clear conversation. Sumang-ayon to nang hingin ko sa kanya ang kalayaan ko. He agreed to it immediately. Alright. Nabigla ako sa sinabi kong yon sa kanya sa mga oras na yon. Ngunit ayoko nang muling bawiin pa yon. What I was expecting is that he's not going to agree with what I am asking of him. Siguro nabigla din ako sa naging sagot niya sa akin. Kaya naman ngayon, hinihintay ko ang mga papeles na sa wakas, magpapalaya sa aming dalawa. Biglang kumirot ang dibdib ko nang maalala kong araw na yon. Ang araw na maraming luhang umago sa aking mga mata. Napatingin agad sa akin ang panauhin ko nang tuluyan na akong nakababa ng hagdan. She immediately smiled at me. Tumayo ito at sinalubong ako ng isang halik sa pisngi at mahigpit na yakap. I miss you, Iha, she said while tightly embracing me. Ngumiti ako ng bahagya rito. Humalik din ako sa pisngi nito. Maiwan ko na muna kay dito, Iha. Martha, aasikasuhin ko lang ang merienda sa kusina. Wika ni Mommy upang bigyan kami ng pribadong pag-uusap. Upo ho kayo. Wika ko rito. Salamat, Iha. Naupo ito and she also let me sit beside her. Napadalaw ho kayo? Yes, na-miss kasi kita. Pinagmasdan nito ang kabuuan ko. You are so thin and pale. You clearly look unhappy. Wika nito na may awa sa akin. Pilit akong umiti rito. Tita, okay lang ho ako? Tita? Nagtataka to sa naging tawag ko sa kanya. Okay lang ho ako. You're still not okay, Iha? Malumanin itong sambit. Nakita ko ang panunubig ng kanyang mga mata. I am still sorry for what happened. Tita, wala na ho. Why, Tita? Hindi na ba, Mommy? Tanong nito sa akin na maluha-luha. I feel guilty. Yumuko ako dito. Maghihiwalay na ho kami ng anak ninyo. We both agreed to our separation decision. Pasensya na ho. I think it's still awkward if I still call you Mommy. Mas gugustuhin ko nga na yun lang itawag mo sa akin, Iha. Nagangat ako ng aking tingin dito. Then I saw few tears from her eyes. My son's lawyer opens up about this. So it's true? Marahan akong tumango rito. Oo, at yun ho ang inihintay ko para makalaya na kami sa isa't isa. I am trying not to show up my emotions. Ayoko ipakita rito na mahina ako. All I want to show is that I am brave enough to face the difficulties of my life. Hindi na ba magbabago ang desisyon mo, Iha? Gusto mo na ba talagang makipaghiwalay sa anak ko? Are you not going to give him a second chance? Ang sunod-sunod pang tanong nito sa akin. I immediately feel pain. Ngunit agad ko yung tinaboy sa aking dibdib. Nakapag-desisyon na ho ako, kaming dalawa. Nandito na ho kami sa puntong to, itutuloy ko ho ang hiwalayang to. Naglandas ang luha nito sa naging sagot ko. Don't you love my son, Olivia? Siguro naman minahal mo rin siya. Hindi naman kayo makakabuo kung wala ni katiting na pagmamahal, right? My heart suddenly gasped. Tita, please. Why don't you want to answer my question? Hindi ako naniniwalang ni minsan hindi mo minahal si Carter. Nakita ko mismo sa mga mata ko kung paano mong titigan ang anak ko. I know there is love. Mahal niyo ang isa't isa, Iha? Naparanok ako. Tita, muuna ho ang desisyon ko sa hiwalayang to. Sad ko rito. Sana hindi na po kayo makialam ni Tito Conrad sa desisyon namin ni Carter. Please, huwag niyo na ho kaming pakialaman ngayon. Let us decide for ourselves. Para sa amin din to. Masuyo kong pakiusap dito. I already talked to my mother about this. She agreed with me na iwan na namin ang bahay na to dahil hawak niya naman to kasama ng kumpanya. Alam ho natin tong mga tong naging dahilan para mapilitan akong magpakasal kay Carter. Tita, wala ako kung hihingin kapalit sa pamilya ninyo sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. I can take care of Mommy on my own. Kaya ko ho itaguyod ang sarili namin ni Mommy nang wala ang bahay na to. Mahabang sabi ko rito. Umiling-iling to sa akin habang lumuluha. Iha, hindi ko matanggap kailanman na aabot kayo sa hiwalay ng anak ko. Kung pwede lang na akong magmakaawa sa'yo para hindi matuloy to, gagawin ko. Huwag na kayo magkahiwalay. Napapailing-iling ako rito. No, tita. Huwag niyo hong gawin yan, please, dahil buong-buo na ho ang desisyon ko. I said. Pero sa totoo lang, naaawa ako rito. But it doesn't mean hindi ko to tutuloy. Kung may dapat mang magmamakaawa sa akin at makikiusap, yun ay walang iba kundi ang anak niya. Nagpunas to ng kanyang mga luha.
You are everything to our family, Olivia. Simula pagkabata, hiniling ko na sa Diyos na ikaw lang sana ang magiging parte ng aming pamilya. I was so happy when it comes, but now, isa ako sa magiging malungkot sa nangyayaring to ngayon. I am so sorry if we failed, tita. Sinubukan ko maging asawa niya sa kabila na ng pagkasundoan namin. I set aside our agreement for the sake of our marriage. Akala ko yung batang magiging dahilan para maging totohanan ng lahat, pero hindi. Don't say that, Iha. Sadyang sinusubok lamang kayo ng Diyos sa pagkasama ninyo ngayon. I'm just hoping na sana maliwanagan kayo. Mag-usap muli kayo. A month of being apart is enough, Iha. Alam kong maaayos niyo pa to. Subukan niyo. Subukan. Umiling-iling ako at bahagyang umiti. Buo na ho ang desisyon ko sa pakikipaghiwalay sa kanya. Please, wag ho natin ipilit na ayoko na at gusto ko nang lumaya. Please? Marubdob na pakiusap ko rito. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Wala na ako magagawa kung yan talaga ang desisyon mo, Iha. Tatanggapin ko to ng paunti-unti sa puso ko, katulad ng unti-unting pagtanggap ko sa pagkawala ng apo ko. Pero aasa pa rin ako na kapag nalampasan niyo to, magiging maayos pa rin ang lahat sa bandang huli. Matuloy kaya ang hiwalayan ni Carter at Olivia? Ano ang gagawin ni Carter para makuha ang loob ni Olivia? O sadyang hahayaan itong matapos na ang kanilang pagsama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.